Kamusta po? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw nating manonood. Erwin Tulfo kumakampi na ba kay BP Sara? Kasi kakaiba itong mga sinasabi ngayon ni Mr. Bendalo at si Lacson pumaldo nitong 2025 kagaya ni Soto. 5 maleta, nasa Cabral Files po yan. Lumobo daw po at dumami ang kayamanan ni Senator Lacson sa kanyang salin nitong 2025. Parang si Bendalo, naging 400 million ang kanyang salin. Biglang dami ng milyones ng dalawang ito. Doon nagkaroon ng hamon si AP Cayetano at mamaya yan, papalabas natin yung kanyang video. Pero bago yan, ini-invite ko po kayo na mag-like dito sa video at pakipollow na rin po yung ating Facebook Junesday channel. Okay, ito po yung sinabi sa isang interview ni Mr. Bendalo. Kailangan po tapusin kaagad ito, yung impeachment daw. Kung wala talaga silang o kung wala talagang sala, bakit kailangan patagalin? Kung wala namang konkreto at malakas na ebidensya, bakit kailangan pang patagalin? Sabi ni Senador Erwin Tulfo. Ito pa isa. Ito mas maganda itong sinabi niya. Kailangan po niya ng hustisya. Ang sinasabihan niya ay si BP Sara. Ulitin natin. Kailangan po niya ng hustisya. Ayan niya. As soon as possible. Hindi po yung patagalin natin hanggang Christmas. Kung pwede nga po, before Christmas para ika nga tapos na ito. Mahirap po kaya magpapasko na ikaw ay may kaso. Eto. Apektado po yung kaniyang mga anak. Kailan ka naging concern sa mga anak ni BP Sara? At eto pa, ang kawawa po dito, impeachment, close parenthesis, si BP Sara. Ang kawawa daw po sa impeachment ay si BP Sara. Kaya nung nabasa ko to parang nagmalikmata ako eh. Sinigurado ko kahapon ko pa po ito nabasa o kagabi, umidlip ako eh. Paggising ko, ito yung nabasa ko. Kaya parang hindi ako makapaniwala, yun nga, kailan ka pa nagkaroon ng concern kay BP Sara? At doon po sa mga anak niya. Noong inaapi, pinapahiya si BP Sara doon sa Quadcom. Hindi natin malilimutan yan. At pati yung pagkakakontempt ni Attorney Zulaika Lopez. Bakit hindi ka nagsalita doon? Bakit parang wala ka namang pake kay BP Sara? Ano ba nakain mo? Bumabawi ka ba sa mga supporters ni BP Sara? Ito apektado po yung kanyang mga anak. Bigla tayong biglang nakakapagtaka naman na concern ka ngayon sa mga anak ni BP Sara. At ang kawawa po dito sa impeachment si BP Sara. Hindi natin talaga malaman at mapagkatiwalaan dahil alam naman natin maraming mang-uuto. Maraming nang-uutong politiko ngayon At alam ko na dahil ba palpak yung dalawang witness ng prosecution kasi bigla nabanggit niya yung mga anak ni BP Sara at inuna nyo yung Article 4 doon sa impeachment complaint. Dapat hindi yun ang una Dapat yung
Article 1. Doon sa Articles of Impeachment, dapat yun ang inuna. Bakit 4? Kasi doon lang yata sila may witness. At sa mga susunod na Articles of Impeachment, parang wala na silang ebidensya. Kaya nagpapatawag ng record at gustong isabpina yung bank record at tax record ni BP Sara. So, dahil doon, may witness kayo, taga-NBI, na halata naman na gawa-gawa lang at may binabasang script. So, bakit parang kumakampi ka ngayon kay BP Sara? Parang concerned ka kay BP Sara. Hindi talaga ako makapaniwala eh. Diskumpiyado po talaga ako sa karakas ng pagmumuka ni Mr. Bendalo. Marami kasing scammer ngayon na mga politiko. Sasabihin nila, mga kababayan, may dala akong ayuda, mag-ingay. Tapos bagbabanggit ng mga pangalan. Ito'y dahil kay Mr. President sa kagandahan ng kalooban ng ating Pangulo. At ito'y dahil kay Mr. Speaker. Yan yung mga pang-uuto ng mga politiko eh. So, speaking of Mr. President, tumutulong ba talaga? Nagmamalasakit ba talaga? O political interest lang? Political strategy? Katulad ni Bangag Marcos Jr., mamimigay ng 12K ayuda. Kaya nga nagtaka si 10K, si Cayetano. Pwede pa lang mamigay bakit ayaw mo? Nung ako ang nagpo-propose. Ngayon pwede pala. Gusto mo lang ikaw yung mamimigay para ikaw yung hero. Ano? Kasi malapit na raw yung SONA. Ayun na. Pusang gala yan. Mr. President, hindi ka masyadong halata. Hindi ka rin masyadong obvious. Dahil nga uso ang scammer ngayon, lalo na sa mga politiko, mahirap talaga pagtiwalaan itong mga to. Isang bagay pa, kung gusto mo talagang mapadali ang impeachment, Mr. Bendalo, kung mapapadali ang impeachment at matatapos agad ito, parang yun naman ang ayaw mong mangyari. Kaya hindi ako makapaniwala Parang ang gusto mo nga dito, mas lalo pang humaba Kasi pag wala ng impeachment, natapos na-acquit si BP Sara, di wala ka ng dahilan para ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control. Kasi yan yung dinadahilan mo kay Cayetano wala nang oras At wala nang kwarto. Wala na raw kwarto. Hanggang Miyerkules lang tayo nag-i-impeachment. Huwebes, Biyernes, wala nang impeachment. At itong plenary, pwedeng gamitin. Pag Huwebes, Biyernes, wala nang impeachment Anong dinadahilan niya, di ba? So, parang talagang hindi ako makapaniwala. Ganito yan Kung ano yung sinasabi ni Marcos, iba naman yung ginagawa ng mga bataan niya. So, parang ginagaya yata ni Mr. Bendalo si Marcos Jr. Gusto niyang mapadali. Pero sa totoong buhay, parang ayaw naman. Parang gusto niyang mapatagal pa ito. Para nga wala na siyang para nga makaiwas sa investigasyon dyan sa flood control. Ito po si Sen Alan Peter Cayetano. So sabi nila, basta katotohanan, ilabas na. O di ba ang dami tumaas ng kilay yung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa salhin niya, more or less yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason siya na napakatagal niya sa media and he was on prime time
wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. Ayun! So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na natin patawag ang AMLA at mga bangko. Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano Oh. yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang tumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon eh. Kaya tayo dinidistract. Diba? So, unang nagdidistract, NBI, saw-saw ka agad yung DOJ. Ombudsman. Itong ombudsman, pinipilit kong respeto, pero saw-saw na din na naman. Oh, and then, afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama. Diba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka. Diba? So, happy weekend, just like me. Itanong natin. Yan yung hamon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito ayan ang salin ni Ping Lacson ngayong 2025, wala pa 2026 244 million. Na noong 2022 ay 58 million lang. 4 na beses, 4 times sa loob ng 3 years, 4 times ang paglobo ng kanyang salin. Ganon din si Tulfo, naging 400 million. At binutata ito ni Jason sa ni Jason sa 40 years akong naging media at prime time pa prime time, iba yung sweldo ron, talagang malaki. At meron pa siyang mga commercial, mga endorsers na produkto. Pero hindi niya kinita yung 400 million at wala siyang kilalang media na kumita ng ganyang kalaki. At si Lacson, mula 58 million, naging 244 million sa loob lang ng 3 taon. So, ito yung sinasabi natin, yung pag-deliver kay Soto ng 5 maleta. Nagkataon lang na si Saldico ang nag-deliver kay Soto. Kaya lumabas yan. Dahil ang kumanta, yung mga bataan ni Saldico. Ewan ko lang kung si Lacson, kung sino ang nag-deliver o merong pumick up. At hindi lang natin alam kung bakit hindi dinamay ni Saldico si Lacson. Hanggang ngayon, wala pa ring witness or ebidensya dito kay Lacson. Pero ito yung nakakapagtaka. Bakit biglang lobo? Kasi nga, itong campaign contribution na galing sa flood control ng mga kandidato ni Marcos Jr. sa alyansa nila, pinagbibigyan po ng campaign contribution. Kaya naman, ito ngayon ang balik doon sa maletang ibinigay sa kanila na galing sa pondo ng flood control. Ito yung balik. Protect Mr. Bangag Marcos Jr. Ang tindi nito, hindi lang si Marcos Jr. ang pinoprotektahan. Pati pagnanakaw ni Recto, yung mga cabinet secretary, yung maraming daang-daang mga congressman at mga kapwa nila senador na nagnakaw. Ang tindi ng balik, lahat na pinrotektahan nito ni Lacson. So nakikita nyo na, sino ba talaga ang dapat makita ng taong bayan? Yung kanilang bank record, ano pa ba yun? BIR record, at yung AMLAC, report ng AMLAC, at kung ano-ano pang mga record. Kaninong record ba dapat ang dapat nating siyasatin? Hindi ba't sa inyo? Pero gustong-gusto nyong mabuksan yung mga record ni VP Sara? Yun talaga lihitimo na galing po sa business nila
At ang kanyang asawa ay abogado at may law firm. May law firm. At doon sa kanyang salin na 88 million, take note, 88 million lang yung salin na pinagpaguran nila sa loob ng 20 years. Ayon yan sa mga pinagsasabi doon sa pre-trial ng Committee on Justice. 88 million versus dito kay Lacson 244 million. At yung kay Bendalo is 400 million. Compare mo dyan. Dito sa deklarasyon ni Lacson, 244, kaduda-duda pa yan eh. Kaduda-duda yan. Itong deklarasyon. Ilang beses nang tumatakbong senador yan. Kapag tumakbo ka ng senador, pati oligarko, ang daming nagbibigay dyan. Tumakbo ka pa ng presidente. Kahit sabihin mong, hindi ka kasi number 3, hindi ka number 2. Alam nyo, pag number 1, number 2, number 3, parang ang daming nagbibigay dyan ng mga contribution fund. I'm sure, may mga tumulong din kay Lacson, may mga nagbigay din dyan. Kaya lang, hindi masyadong nangampanya, alam niya, talo na eh. Ang importante, pumaldo siya. At hindi yan sigurado natin na hindi yan dinideclare ni Lacson. Kasi mahirap na. Eto nga 244 pa lang. Naibalita na. Naibalita na po ito. Sa ABS, GMA, News 5, Net 25, SMNI. Nabalita po sa lahat ng media yan. Lumobo ang salin ni Lacson. Kahit wala naman daw nagtatanong, bakit ka nagpapaliwanag? sabi ni Alan Peter Cayetano. So, ang nangyayari po dito Alan Peter Cayetano versus Bendalo versus Pinky Lacson. Kaya, all out na rito si Cayetano. Alam niya, kakasuhan siya dito sa gagawing investigasyon ng NBI. Alam niya, posible rin siyang makulong. Pero, para siya makulong, kailangan plunder ang ikaso. So, pag plunder po, dapat 50 million ang ninakaw pataas. Yun yung aligasyon nila. So, hintayin natin kung ano ang ikakaso. Pero kung anomalya sa SEA Games, parang mahihirapan sila. Pero alam nyo, kahit nga walang kasalanan yung kay kay Senator Marcoleta kahit hindi naman ka-plunder pinilit nila. Ayan, naaresto at nakakulong na si Sen Marcoleta. So, kayang-kaya nilang gawin yan kasi nasa power pa sila Ang iniisip ko nga sana si BP Sara meron silang doon yung missile facilities. Meron sila missile. Mag-flex ka nga ng missile mo, BP Sara. Patawirin mo doon sa sa mula Davao hanggang West Philippine Sea. Pasabugin mo yung kunyari may props doon na bangka. Pasabugin mo. Padaanin mo sa ibabaw ng maleta ng Malacanang yung missile. Yun ang iniisip ko Sana anong tawag ba nito? makapag-develop sila ng mga missile, nuclear missile. Yung Davao City. Tapos padaanin nila sa ibabaw ng Malacanang hanggang sa West Philippine Sea, sabog. Accurate. Sabog yung target. Tapos isa pa. Ano kaya sasabihin ng nung tinawag na unggoy. Galit na galit sa meron pala tayong i-share diyan tungkol kay unggoy. Yung parang expose ng China
tungkol dyan kay Unggoy. I-vlog po natin yan. So, for the meantime, hanggang dito lang po muna sa ngayon ang ating paglilingkod. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, no? Wala namang bayad yan, wala namang kwenta yan. Pindutin nyo lang yung like. Nakatulong na kayo sa aming channel. At huwag nyong kalilimutan mag-follow doon po sa ating Facebook page. Alright, hanggang dito na lang. See you next time. Bye-bye!